Okay. So, gawin na po natin ang reading ng mga air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay. Subukan natin hindi maging makulit. Okay. Seryosohin natin. Bakit? Hindi ka ba seryoso? Okay. Subukan, ibig sabihin, wag masyado magdagdag ng mga jokes. Ganon. Okay. So, hello my dear air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome or welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng June 19, 2026. Titingnan natin kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mo makasalubong sa araw na ito. Pero before tayo my dear mag-proceed sa ating reading, kukunin ko po itong pagkakataon na ito na magpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang po ng kanilang mga readings. Thank you very much. And thank you din po sa ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy ka po dito sa ating channel. Mahanap mo kung ano man ang iyong hinahanap sa iyong buhay. Masagot ko sana yan my dear dito sa ating channel or mai-provide ko sana yan. Okay? So sa mga interesado po sa ating private reading, nasa description box down below po yung mga details, information na kinakailangan mo para po makontak po ninyo ang inyong lingkod. Okay. So, let's go na tayo, my dear. Tingnan natin what is going on. Sinusubukan ko mag-behave. Kasi, ewan ko ba, bakit ganito ako. Pag baliktad, pag ako'y pagod na, di ba dapat nananahimik? Pag pagod na ako, nagiging makulit pa ako lalo pa ako nagiging hyper. Doon ako nagjo-joke, doon ako nagbibiro, parang lalo ko pang pinapagod yung sarili ko. Kaya sabi ko, behave. Huwag ka masyadong, i-reading mo na si air sign. Huwag na maraming pang mga segue. Okay, kaya kinokontrol ko ngayon yung sarili ko na hindi magpasaway. Okay, we have here the energy of the Knight of Pentacles, okay? Ang Knight, my dear, Knight of Pentacles na ito ay isa sa mga mabagal na Knight. Okay, mabagal na Knight. Okay. Meron siyang positive, meron siyang negative na energy. Titingnan natin based sa kanyang clarification. Paki-clarify po si Knight of Pentacles. We have here the energy of the Judgment. Okay. So, I can feel, my dear, sa araw na to, it's more on, alam mo yung pakiramdam na parang dapat nandito na to dapat nangyari na to, dapat dumating na to, yung parang ganon. So, ang nakukuha ko my dear dito sa card na to, is more on parang meron kang hinihintay, pero parang ang bagal nung result. Okay, parang ang bagal nung result or ang bagal nung progress. So, expected mo my dear, na kung meron kang mga hinihintay, meron kang mga ini-expect na kung ano-ano man yan, okay, medyo mabagal siya. Okay? Kasi ini-expect mo na dapat by this time meron ng ganito, by this time meron ng ganyan, pero so far parang ang bagal, my dear. Okay, ang bagal nung mga kaganapan ngayong araw na to, parang naka-slow mo, okay? So tingnan natin, lalo na my dear sa usapin ng pera. So kung meron kang ini-expect na pera, meron kang ini-expect na parang approval or news or something, ayan, medyo mabagal yung result. Tingnan natin. Nabanggit ko na ba na 12 cards tayo ngayon? 'Di ba? Kasi minsan kasi 8 cards tayo. So 12 cards tayo today. Tingnan natin. Next card is the energy of the Four of Pentacles. Okay, medyo stuck nga talaga, my dear. Okay, medyo stuck yung energy ngayong araw na ito. Lalo na sa usapin ng pinansyal, ha? So, wag lagyan masyado ng pressure. Darating din yan, my dear. Mangyayari din yan. We have here the energy of the Tower. Okay. So, ang Tower kasi is back to zero na energy. So, for some of you, is nag-expect kayo ng back to zero na energy. Okay. Pero merong mga bagay na parang ang bagal dumating. Parang nakaprocess siya. Okay, parang ganon. Kunyari, like, nag-a-apply ka ng work. Okay, nag-a-apply ka ng work. So,
naghihintay ka ng email or ng chat or ng kung ano man, my dear, kasi may tower okay? So possible na ngayong araw na to wala pang email, wala pang chat, wala pang tawag, parang ganon, okay? Pero 'di ba? Mangyayari din 'yan. Okay, mangyayari din 'yan. For some of you is medyo atat na kayo na makapag-umpisa. Okay, sa energy ng tower. Atat na kayo na maibangon yung tower nyo kasi nag-tower moment kayo, 'di ba? So siguro parang ayaw na ninyo diyan sa kung ano yung nangyayari ngayon, parang gusto niyo na talagang umalis diyan. Kung kaya lang na parang 'di ba, sumakay kayo ng isang sasakyan tapos yung parang ganon, no? So, nararamdaman ko yung pagkainip, pagkairita, pagmamadali, okay, nararamdaman ko sa reading natin ngayon. Pero sinasabi kasi ng card natin na take it really slow. Kasi kung titingnan mo, dalawang major arcana over here, Judgment card at saka Tower, dapat nag-uumpisa na to ngayon. Dapat nangyayari na to ngayon. Dapat nandito na. 'Di ba? Dapat nakabangon na ako sa Tower. Parang ganon. Pero may mga bagay talaga, my dear, na kailangan mag-undergo talaga ng process. Okay? So, relax, my dear. Relax. Tingnan natin. Next card. Air sign. We have here the energy of the Magician. Okay? Maganda si Magician, pero once again, meron niyang dark side. Pero kung titingnan mo yung major arcana natin, Judgment, Tower, Magician, ito yung pag-create ulit nung Tower. Okay? Pag-create ulit nung kung ano yung gusto mong gawin. Baka noon, ginawa mo na to, tapos nag-Tower ulit. Pwede to, my dear, sa money. No? Pwede to sa money, sa career, pwede din to sa relationship. Baka noon, stable yung relationship, tapos biglang nag-collapse. So, ngayon, parang gusto mo ibangon yung relationship. Pwede din naman to, my dear, sa sarili mo. Baka before okay naman yung career, tapos biglang may nangyari, nag-collapse yung career, so ngayon gusto mo siyang ibangon. Ang problema, ini-expect mo ngayong araw siya mangyayari. Like, you're expecting something like message, email, tawag, kung ano man yan, okay? So, tingnan natin, clarify natin yung Magician. We have here the energy of the Temperance. Relax. Ginagaranteed nito, my dear, na parang okay, mangyayari yung gusto mo. Okay? You have here the Magician. Temperance. Balance. Relax lang. Okay? Kalma lang. My dear, ayan o, temperance yan. 'Di ba? Kalma lang. Relax lang. 'Di ba? Marireceive mo rin yung email na yan. Yung kung ano man yan. Okay? So, tingnan natin. Next card is the energy of the Lovers. Okay? Lovers card. Teka nga, clarify ko siya kaagad. Paki-clarify po ang The Lovers card kasi parang hindi siya nagbe-blend sa mga previous na card. Oy, dalawang card. Pagsamahin ko na to, ha. Hanapan natin ng partner si Lovers card. Paki-clarify po si Lovers card. Clarification ni Lovers card is, okay, the 8 of Cups. Hala, bakit? Teka, ang 8 of Cups is more on, I think this is more on sacrifice. Parang meron kang kinakailangan i-sacrifice. Okay, yun ang nakukuha ko dito. For some of you, my dear, ewan ko ha, pero blockage ang nakukuha ko dito. Parang merong blockage. Okay, for some of you, kaya hindi pa dumarating yung hinihintay ninyo kasi merong blockage. It's either kinakailangan nyo magtulungan sa energy ng The Lovers or kinakailangan ninyo maghiwalay sa area ng Lovers kasi 8 of Cups yung kasama. Hindi naman as in like hiwalay na as in maghiwalay. Baka naman parang mag-a-abroad yung isa or something, parang ganon, I don't know. Pero yun ang nakukuha ko dito is either magtulungan, mag-collaboration, magkasundo. Okay? Or kinakailangan mo nang maghiwalay. Yun ang nakukuha ko dito. Teka lang. Tingnan natin yung major arcana. Judgment, Tower, Magician, Temperance, and the Lovers. Dito tayo kay Temperance at saka kay Lovers.
Sa energy ng Tower ay ng balance, temperance, lovers is more on balance, my dear. Okay. So, nakukuha ko dito may mga bagay na kinakailangan talaga pag-usapan. For some, siguro baka hindi pa talaga na pag-uusapan or baka may kontrabida or something like that. Okay, may mga negative energy sa paligid kaya hindi talaga nagpo-push through. Okay, kasing energy ng Eight of Cups is more on cutting yan, my dear, na may kinalaman sa usapin ng emotion. So, baka for some of you is apektado pa rin kayo. I-general ko to, my dear, kasi ayokong mag-focus lang talaga sa relationship. Baka apektado pa rin kayo ng mga energy ng mga tao na nasa paligid ninyo. Kaya ang nakukuha ko dito na separation is kailangan mong i-separate yung emotion mo sa opinion ng mga tao sa paligid mo. Kasi hindi naman sila yung mag-undergo ng rebuilding, ng pagbangon. Hindi naman sila, ikaw naman. So, possible na baka meron mga tao na ngayon pa lang, parang tumataas na yung kilay sa'yo, no? Na hindi sila believe, hindi sila approve, o hindi sila nagpapakita ng support. Imbes na parang i-uplift ka, parang hinihila ka pababa, ganon na nakukuha ko. Nararamdaman mo to deep inside. Pero once again, okay, kaya mo siguro nararamdaman to today. Na parang may konting pressure kasi baka gusto mo rin patunayan sa mga tao sa paligid mo na mali sila ng judgment sa'yo or ng tingin sa'yo. Pero once again, my dear, kailangan mo daw i-separate, my dear, yung energy na yon dito sa kung ano tong gagawin mo. Don't put too much pressure into it, okay? So, tingnan natin. Next card natin is the High Priestess. Partner niya is the energy of the Five of Swords. Yes. This is a confirmation, my dear, na oo, meron mga tao na nagda-doubt sa'yo. Actually, meron mga tao, my dear, na parang ang pangit itong term na sasabihin ko, pero parang hinihila ka pababa. They are not actually happy na gusto mo makakabangon ka or makakapag-umpisa ka. Yun ang nakukuha ko dito. Pero, ang sinasabi kasi ng card dito, my dear, is like, ginagawa mo to para sa sarili mo, hindi mo to ginagawa para sa kanila. So, yung opinion nila ay hindi naman talaga mahalaga, lalo na kung negative. Lalo na kung toxic, no? So, once again, wala kang dapat patunayan sa kanila. They are entitled sa kanilang opinion kasi opinion nila yon, so go. Pero hindi ibig sabihin, my dear, na kung ano yung lumalabas na basura sa bibig nila, ikaw yon. Kasi hindi naman nila alam hindi nila alam kung ano yung nararamdaman mo inside. So kung naniniwala ka, my dear, na kaya mong maibangon tong tower na to at mangyayari, mababangon mo yung sarili mo or makaka-move on ka or makaka-recover ka, my dear, sa isang sitwasyon or maaayos mo rin kung ano yung mga dapat maayos, my dear, sa buhay mo, dapat mag 100% ka. Kailangan mag-trust the process ka. Posible yung parang fast forward na energy na nakukuha ko kanina is posibleng galing din sa pressure sa mga tao sa paligid mo na dapat may ganito na, dapat may ganyan na, may ganun na. Pero in reality, alam mo naman siguro sa puso mo na may process talaga. Okay? So relax lang, my dear. Relax lang. Medyo nahirapan ako doon. Okay? Medyo na pa lovers? Ano meron? Okay? Tapos naramdaman ko parang may detach. May maghihiwalay, ganon. So, emotion pala. Sa emotion side lang. No? So, tingnan natin. And kino-confirm ng High Priestess at saka ng Five of Swords na yes, meron mga tao, my dear, na hindi natutuwa sa ginagawa mo. Kasi gusto siguro nila na manatili ka sa ganun na level. Gusto nila doon ka lang sa level na yon, okay? And hindi naman pwede yon. 'Di ba? Kasi ang tao ay nag-grow, ang tao ay nag-i-improve, okay, nagma-mature, and tao ka. Sorry sa mga madi-disappoint, pero tao po si air sign, no? Hindi po siya robot, hindi din po siya alien, tao po si air sign. Gemini, Libra and Aquarius is yes, zodiac sign, pero mga tao po. Mga tao po sila, okay? We have here the energy of the Ten of Cups, may kinalaman sa family. And we have here the King of Wands. Possible, my dear, na yung mga tumataas ang kilay sa'yo is hindi naman talaga iba sa'yo. Okay?
So, ngayon pa lang nagda-doubt na talaga sila sa'yo na parang okay, ganon, nagbibigay na sila ng mga feedback. Pero ako, my dear, based on the reading, darating to, mangyayari at mangyayari to. Kahit ano pang sabihin nila, kahit ano pang i-release nila, kahit pa anong negative na energy, as long as hindi mo talaga i-entertain at hindi mo ipasok sa sarili mo at hindi mo i-marinate, mangyayari itong bagay na to. Kasi ang nakukuha ko dito, parang itong mga tao na to, is just trying to create a diversion ng attention mo. Parang ganon. Parang hindi ka makapag-focus dun sa goal mo. Parang gumagawa sila ng diversion. Yun ang nakukuha ko. Bottom deck of the card is the Three of Pentacles, the Strength card, the Six of Cups, the Hierophant, and the Five of Cups. Okay, ang dami ko naman binuklat. Okay, the Three of Pentacles, my dears, may kinalaman sa energy ng work, okay, nung money na hinihintay mo, okay, nung opportunity na hinihintay mo. Strength card, be strong, my dear. Energy na nakaraan ang Six of Cups, my dear, over here. So, ang Six of Cups may kinalaman sa mga past, my dear. So, definitely, my dear, na yes, we have here the energy of the Hierophant. Definitely, my dear, na kung ano yung mga balak mo siguro before, yung mga plano mo, mga dreams mo, medyo na pending siguro siya, my dear, or medyo na stuck siya. Pero sinasabi kasi dito sa card na to na yes, as long as sabaan mo lang yung pasensya mo, my dear, mangyayari at mangyayari, my dear, yung mga bagay na gusto mo, and matuto ka lang talaga na manalig, magtiwala, my dear. You have here the energy of the Chariot, sumisilip, okay? So, si Chariot palaban talaga yan. So, deadma ka, my dear, sa mga basher, sa mga haters, okay? Sa mga hindi love ng mama nila, okay? So, my dear air sign, ito po ang nasagap natin na message energy para sa araw na ito, June 19, 2026. I hope, my dear, na nagustuhan mo yung ating reading, and hanggang dito na lang. Okay? So, I have to go, my dear. Thank you so much. Bye-bye. Until next time.